Ayan, magandang araw mga bro. Ito, may gagawin tayong video ngayon tungkol na naman sa power supply. Kasi yung nakarang video natin, may nabitin doon mga bro. Kasi ang pinagana lang natin yung PFC. Pero sa pagkakataong ito, try nating paganahin lahat to. Paganahin natin yung PFC, yung main supply natin na 12 at saka 24 volt at saka yung standby 5 volts. I-modify natin mga bro itong power supply na ito. So tatlong module yung ilalagay natin. Bago tayo mag-umpisa, isa-shoutout nga natin si Sir Marco Hayer dyan sa Norsagaray, Bulacan. Shout out Sir Marco Hayer. Ang una nating papaganahin dito ay yung yung standby 5 volts nya. Bali ito yung top view nya. Ito yung standby 5 volts natin. Ito naman yung main supply, 12 volts at saka 24 volts para sa inverter. Yun naman yung PFC. So yung una natin ginawa dito, minodify natin yung PFC nya. Una natin gagawin, i-modify natin yung, papaganahin muna natin yung, yung standby 5 volts. Try natin kung mapagana natin yung supply dito na 10 to 18 volts kasi yun yung kukunin natin para sa supply ng controller IC natin para sa PFC at saka doon sa 9 wires natin. Try natin na para hindi na natin lagyan ng resistor at saka ito yung zener diode. Okay, tatanggalin muna natin mga bro tong babalik na lang natin mamaya. Tatanggalin muna natin itong PFC module natin. Itong 4 wires ang unahin nating kabit. Yan mga bro, may nagtatanong na customer. Patuloy tayo. So ito muna ang 4 wires yung ilalagay natin. Nga pala, itong 4 wires nga pala mga bro, na-design lang to na ang input nya is 300 volts. Kaya ang gagawin natin dito, hindi natin siya kukunin dito sa may main filter capacitor kasi papaganahin natin itong PFC lahat Pag gumana yung PFC, magiging 390 to 400 ang voltage dito sa main filter capacitor. Kaya ang gagawin natin, kukunin natin yung 300 volts dito sa may positive side ng bridge rectifier natin. Kasi pag dito tayo nagsukat, 300. Saka lang magiging 400 yan pag dito na sa main filter capacitor natin. Paglagpas ng paglagpas niya ng ayun yung diode. Ayan, yung diode na yan. Kaya ang gagawin natin, ikakat na lang natin yung galing sa 400 volts papunta dito sa standby at magja-jumper tayo ng wire mula dito sa may primary ng standby 5 volts natin na
transformer, dito na tayo kukuha sa may 300 volts. Pero kailangan nating maglagay ng filter dito para hindi sasabog yung ano natin, 4 wires natin. Maglalagay na lang tayo ng filter dito. Pwede naman gumawa kayo ng nakaseparate na bridge rectifier diode at saka filter capacitor. Pwede din yon. Pero sa video na to, dito na lang natin kukunin. Bali, maglalagay na lang tayo ng capacitor dito. Okay mga bro, hahanap muna tayo ng capacitor. Ipopos muna natin. Ito yung ilalagay natin na filter capacitor. 56 UF by 450 volts. Okay na to mga bro. Tapos kinat na din natin yung linya papunta sa main filter capacitor. Ako. Yan. Kikita nyo ba? Yan. Kinat na natin yung linya. Papunta yan sa primary ng chopper natin ng standby 5 volts. Papunta yan sa positive side ng main filter capacitor. Tapos itong linya na to, kukunin na lang natin na dito. Kasi ito na yung positive side ng bridge rectifier natin. Pag nagsukat tayo ng voltage dito, 300 volts. Yan. Yan dito. Yung gagawin natin ngayon mga bro, disclaimer lang sa mga baguhan, huwag nyo na lang susubukan para iwas disgrasya, para lang to sa mga matagal ng technician. Itong gagawin natin to i-modify natin lahat. For educational purpose only. Dahil kung sakaling maka-encounter kayo ito at meron naman kayong pamalit na power supply, mas maganda palitan nyo na lang. Kasi kapag ito-total nyo din yung cost nitong tatlong module na ilalagay natin, mapapamahal din kayo kasi sa totoo lang yung mga power supply na ganito marami akong nakukuha sa maski ako kukuha na lang ako sa scrap dahil marami akong napagkukunan na scrap mga kaibigan natin. Kaysa i-modify natin ng ganito, ito nasa 700 to 800 yung cost na nung tatlong ito pati shipping. Gagawin lang natin yung video para mapakita lang natin na pwede nating i-repair yung power supply na ito kung sakaling wala tayong mahanap na mga parts, lalo yung mga driver or controller IC nya. Kung no choice tayo at kailangan nating magawa at meron naman tayong mga power module, pwede natin tong gawin. Okay, patuloy tayo mga bro. Ayun, i-connect na natin yung sa 300 volts yun. Yan. Tapos tatanggalin na natin tong nilagay natin ng mga Zener diode at saka resistor. Dahil try nating paganahin itong itong supply dito na 10 to 18 volts para siya na yung magsusupply doon sa natin, PFC module natin at saka 9 wires. Para sa BCC. Halimbawa, ito mga bro. Ito yung BCC nitong
controller IC niya, yung drive niya, at saka yung BCC din nito, resonant IC niya, resonant controller IC, doon natin kukunin, kaya bubuhayin natin yon. Bubuhayin natin yung ano yan. Ito yan, pag tiningnan natin yung mga filter capacitor. Saka may ano dyan, meron niyang diode ito. Galing na siya mismo dito. Okay na, nalagay na natin yon. Susunod nating ilagay itong lagyan natin ng filter. Okay, kahit na ano muna. Kahit na ganyan muna. Ilalagay na natin tong 4 wires natin. Itong 4 wires, hindi ko na siya masyado itong i-explain sa inyo dahil marami nang nakakaalam sa inyo na to. Marami nang naglabas ang video nito, at saka marami din akong video nagawa dito sa 4 wires. Okay, yung red wire dito sa may natin, collector or drain ng natin, regulator IC. Black is hot ground, blue is cold ground, yellow, yan yung 5 to 24, positive 5 to 24 volts, pero nilagay natin sa 5 volts kasi 5 volts lang yung nito papalabasin nitong standby 5 volts natin. Okay, ayan na siya. Ayan na. Okay, try nating subukan natin. I-adjust lang natin ng konti itong trimmer natin. Kasi pag kapag naka sagad, nasa 4 volts lang. Yan, in-adjust lang natin ng konti. Yan, try natin mga bro kung gumana yung natin, gumana na yung standby power supply natin. Medyo ilayo na natin para makuha yung tester natin. Yan. Ayan, plug in natin. Ano, 5 point. Okay.
Wala kasing load kaya medyo nagfluctuate pa. Pero okay na yan. Sukatin natin yung voltahe doon sa ano. Kung napagana natin yung sa 10 to 18 volts. Okay, dito na tayo sa may pinagtanggalan natin ng Zener diode. $27. Okay, wala kasi siyang load mga bro. Ano natin, i-connect na natin yung ano. Unahin nga muna natin tong 9 wires. Unahin muna natin tong 9 wires. Check natin kung kaya niyang kasi yung nasukat natin na 27 volts, ano yan, magdra-drop pa yan pag sunod natin itong 9 wires natin. Ito, dahil nakabitan na natin to ng 9 wires noon, wala na tayong ihahang dyan. Kakabit na lang natin. Teka. Kin muna natin ang hinang. Yan. Yung brown at saka black is hot ground. Yan, nakakonik yan sa hot ground. Tapos yung blue wire natin, junction yan ng dalawang MOSFET natin. Dito. Napapunta sa isang side ng resonant transformer natin. Yung gray, yan naman yung joint ng resonant transformer at saka yung isang dulo ng resonant transformer at saka resonant capacitor natin. Tapos yung red, positive side ng ano, main filter capacitor. Tapos yung white doon na sa ano, doon na sa kung may doon na sa napagana natin na supply, yung galing sa standby, loob ng standby, yung mineasure natin kanina na 27 volts yung reading. Pero kapag na-supplyan na ito, sa magiging ano na lang to, 12 to 18 volts or 10 to 18 volts. Yan yung white wire. Tapos yung green, pumunta yan sa pin number 1 ng optocoupler natin na natanggal na. Tapos yung blue or purple, pin number 2 ng optocoupler. Itong yellow, 300 volts to pag wala yung PFC. Pero pag walang PFC, may PFC, wag na natin siyang i-connect. Pero ngayon, dahil ito muna yung susubukan natin, i-connect natin siya kasi 300 volts. Kasi wala pa yung PFC natin, i-connect natin siya. Testing lang natin kung kaya niyang paganahin yung ito yung supply sa white wire natin. Ayan. Double check natin. Black, brown, cold ground.
Red, positive ng main filter capacitor, saka yellow. Gray is junction o joint ng resonant capacitor at saka transformer natin. Blue, junction ng dalawang MOSFET. Okay mga bro, tama naman yung connection natin. Kunin natin yung ano mga bro, pinang switch natin ng pinang force on natin na switch. Ito yung pinang force on ko na switch. Sa dulo niyan meron yang 560 ohms na resistor. Pwede din 1K. Ilagay natin dito. Double check natin. Ko-connect natin yan sa PS on at saka 5 volts, standby 5 volts. Ito yan, ito yung ano nya, standby 5 volts nya. Nakikita ba? Ito naman yung PS on natin or power on. Para mapagboltahin natin yung mapa-output natin yung 9 wires natin. Ayan. Ganda yata nakatayo ah. Okay. Check nga natin. Plug in natin mga bro. Okay, plug in. Check natin tong kung hindi siya nag-drop. Ayun, naging ano lang siya, naging 10 volts. Mababa yan. Try natin i-on. Ay, naka-on na pala yan. Check natin yung 24 at saka 12. Wala. Mababa kasi yun mga bro eh. Dapat kahit ano yan. Problema natin mababa. Hindi niya kayang ano, paganahin yung 9 wires natin. Ayun mga bro. Ito yung solusyon na ano natin dito, gagawin natin. Papansin niyo yung design nitong standby 5 volts na ano natin na power supply. Yung supply na pinagkuhanan natin ng supply BCC para sa resonant controller IC ng 9 wires natin. Mapapansin nyo, nung wala pa siyang load is 27 volts yung na-reading natin dito. Pero nung nag-load na yung 9 wires natin, hanggang 10 volts na lang siya at wala siyang output. Mapapansin nyo dito, yung naka-series dito na ano is 33 ohms. Yan o, 33 ohms. Galing yan dito sa standby 5 volts natin. Tapos connect siya sa rectifier diode. Tapos dito na sa capacitor. Ang gagawin natin dito is papalitan natin to ng 10 ohms para tumaas yung voltahe niya. Dahil ang kadalasang nilalagay ko dito mga bro pag ganon para mapataas ko is 10 ohms. Okay, tatanggalin natin to mga bro at papalitan natin ng 10 ohms. Yung ibang ano, yung mga ibang power supply, ano to, 4.7 ohms, 10 ohms, mababa lang mga bro yung nakalagay dito.
Jadi ay. Jai. Aray. Ito mga bro, pagpapatuloy natin itong ginagawa natin, may nang istorbo sa atin na ano, mga magbubuti. May bininta sa atin na dalawang CRT TV na 21 inches. Isang Sharp Primo at saka Samsung. Ayan, pagpatuloy natin itong ginagawa natin. Nasaan na tayo? Ayun yung tatanggalin natin yung ano, papalitan natin yung 33 ohms ng 10 ohms para tumaas yung current nya at hindi na mag-drop yung BCC para sa ano natin, 9 wires. Ayan, 33 ohms. Palitan natin yan ng 10 ohms. Kahit na 1/2 watt, okay na. Ito, 1 watt na lang yung ilagay natin. Wala tayong hahanap pa tayo ng 1/2 dyan, tatagal tayo. Ito mga bro, 10 ohms, brown black. Ayun, papalit natin. Para kaya na niyang supplyan yung BCC ng nano 9 wires natin. Pag kulang pa rin, pwede na nating lagyan ng ano 4.7 or 1 ohm. Dapat mapalabas natin dito kahit mga ano 12 volts. And 12 to 15. Yun yung ideal. Kadalasan kasi yun yung BCC nya eh. 12 to 15. Kadalasang nasusukat natin sa BCC ng ano natin. Resonant controller IC. Ayan. Okay mga bro, sukatin natin yung voltahe nitong white wire natin. Okay, plug in natin. Ayan, nasa 13.9. So, ano na yan. Check na natin yung 24 volts natin. Ayan, okay. Yung 12 volts. Ayan. Pwede na nating isunod na ikabit yung ano. Yung PFC module natin. Ito mga bro, papakita natin sa screen yung diagram ng connection ng PFC module natin dahil di ko pala napakita nung nakaraan. Okay, yung black wire natin, yan connect natin yan sa hot ground natin, negative side ng main filter capacitor. Tapos yung green, connect yan dun sa positive side ng main filter capacitor natin. 400 volts na yan. Tapos yung blue wire natin, connect yan sa 300 volts. Dun sa isang side ng primary transformer natin para sa PFC. At saka yung
red wire, connect yan doon sa dulo ng ano natin, kabilang side naman ng PFC transformer natin na connect doon sa drain ng MOSFET natin. Tapos yung white wire, connect yan doon sa ano, isang dulo ng ano natin, ng chopper, na connect din doon sa PFC, original PFC controller IC natin. Tapos yung yellow wire, yan na yung sa supply, yung 12 to 15 volts na supply. Yung dito, bali dito na natin ko-connect doon sa pinagkabitan natin ng white wire galing sa 4 wires natin. Pero bago natin i-connect mga bro itong ano natin, PFC module natin, tatanggalin na natin ngayon yung yellow wire doon sa 9 wires natin. Ayan. Kasi kinakabit lang to kapag 300 volts yung supply sa main filter capacitor. Pero kapag nag 400 volts na, hindi na natin ito ikakabit. Ihahang na natin yung kulay yellow. Hindi na yan kailangan pag buhay yung PFC. Okay, ganyan muna. Okay, kakabit natin tong PFC ano natin, power module. Unahin na natin yung black, hot ground, negative side ng main filter capacitor. Green is positive side ng main filter capacitor, 400 volts. Blue wire doon sa 300 volts natin. Ayan, yung blue wire. Yung red wire doon sa drain ng ano natin, MOSFET. Doon na lang natin lalagay sa ano, parehas din sa may dulo ng ano natin, PFC transformer natin. Tapos may itong white wire, ito na yung sa common ano natin, connect doon sa papuntang PFC controller IC at saka isang dulo ng transformer. Yung yellow, yan na yung supply na pinagkuhanan din natin ng supply dito sa may BCC. Ito na yung BCC. Yung pinagkuhanan natin ng supply ng BCC ng ano natin, 9 wires. Yung nasukat natin kanina, 13 point something, yan na. Okay mga bro, ganyan na yung ano natin, double check lang natin, blue wire, red, white, yellow. Okay na yan. Tapos lalagyan na din natin ng load, yung sa 12 volts. Ito yung 12 volts natin sa may filter capacitor ng 12 volts. Tapos cold ground. Ayan. Subukan natin mga bro. Ito yung pang force on natin. Ayan. Naka-off muna siya.
Okay, plug in natin. Double check natin. Ayan, plug in na yan. At power on natin ngayon tong switch natin. Power on. Ayun, power on na siya. Sukatin natin yung 12 volts. Yan yung 12 volts natin. May load na yan na bumbilya. 11.9. Yung 24 volts. Okay, 24.3. Check natin yung ano natin, main filter capacitor kung may masukat tayong 390 to 400 volts. Ayan, 395. Nag-boost na siya. Tapos yung BCC natin ng BCC para sa resonant controller IC at saka PFC controller IC natin. Ito yon, yung sa yellow wire at saka white wire. Check natin kung normal yung voltahe dyan. Ayan, 12.3 mga bro. Normal na yan. Okay. I-ano natin, power off natin. Ayan, power off. Power on. Sukatin natin yung 5 volts. Ito yung 5 volts natin. Standby 5 volts, 5.1, 12 volts, 24, at saka yung boost natin na 395. Okay? Power off, power on, power off, power on. Pag nag-power on tayo, saka lang din yun magbo-boost yung ano natin, yung main filter capacitor. Yan, nakapatay yan, kaya nasa ano lang siya. Pag pinower on natin, magbo-boost yan. Ayan, 390 to 400. Okay na yan mga bro. Okay, sana may natutunan kayo sa ginawa natin ngayon. Yung video na to ay ginawa lang natin for educational purpose lang. Pag ganito kalala yung sira ng power supply natin, kung meron naman tayong pamalit, mas maganda lang na palitan na natin. Pinakita lang natin na pwede pa rin siyang magawa gamit ng mga power module. Kumbaga, pag no choice, kung sakaling wala na tayong mapagkuhanan ng pesa, pwede natin tong gawin. So, ang ginawa lang natin diyan ay ayun, kinabitan natin ng PFC power module, 9 wires. At saka para sa ano natin, 4 wires para sa standby 5 volts. Ngayon, yung ginawa natin dito na remedy kanina dahil hindi niya kaya yung para supply ng yellow at white wire, pinalitan natin yung 33 ohms na resistor ng 10 ohms. Ayun, yung nilagay natin na 10 ohms. Ngayon, kung mababa pa rin, pwede naman natin yung lagyan ng pinaka-start up resistor niya. Magko-connect tayo ng pwede tayong mag-connect ng resistor dito papunta sa 300 positive 300 volts para makuha natin yung kailangang BCC nitong ano natin, PFC controller IC at saka resonant controller IC natin. Okay mga bro, hanggang dito na lang. Maraming salamat.